umaga po sa ating lahat. Good morning po. Okay, pwede ba natin batiin ulit yung katabi natin, ngitian natin, at sabihin natin magandang umaga. Good morning. Palapakan po natin si Lord po sa umaga po na ito. Kayo po ba ay nagagalak na nandito na sasamba, makikinig ulit ng salita ng Lord? Amen. Salamat po sa Panginoon. And this morning po ay meron po tayong panibahagong pag-aaral na naman po. Napakabilis ng panahon po, no? March, beginning of month of March na naman. Okay, March 2. Kaya we will start a brand new series po. Pag-aaral po natin dito sa aklat po ng Hebrews. Okay, last time, Book of Ruth sa Old Testament. Ngayon naman po ay sa aklat po ng Hebrews. Kaya medyo hanggang ano po ito, hanggang next month, no? Medyo mahaba-haba po itong pag-aaral na ito. And ang title po ng series po natin is Jesus is Better, Greater, and Superior. Okay? Bakit better, greater, and superior? Ay malalaman po natin yan mamaya. Check po muna natin yung background po ng aklat po na ito. Yung Book of Hebrews po ay sinulat po siya possible po before 70 AD. Kasi po, ang isa sa mga tema ng aklat po na ito ay pertaining po sa temple, no, ng Jerusalem. May mga binanggit about sa temple. Now, bakit 70 AD? Kasi yung 70 AD po ay yan po yung time na magiba, no, gibain ni Haring Titus yung temple ng Jerusalem, 70 AD. At simula po, that time, hindi na po na ayos ulit. No? Nagiba dalawang beses ang temple ng Jerusalem during the time of Babylon, 586 BC, and ito din po ay 70 AD nagiba po dahil po sa kay Haring Titus, hindi po nagkakamali. Tapos yung writer po ng aklat po na ito is unknown, no? Hindi po kilala, pero tradition will tell us na si Pablo ang nagsulat daw ng ano. Pero kung babasahin natin, kung compare natin sa 14 books sa New Testament na sinulat ni Pablo, ay merong pagkakatulad, pero madalas kasi sinasabi na mismo ni Pablo na siya po ang sumulat. Dito kasi ay hindi. No? Kaya unknown po ang sumulat dito sa aklat po na ito. Ang pagkakalam ko lang, medyo mahilig magkape ang sumulat nito, no? Kasi Hebrew. Okay. So mga tumawa, sila lang po nakaka-gets. Okay? Okay. Pero pagdating nyo sa langit, someday, tanungin nyo si Paul kung siya ba talagang sumulat. May nagsasabi naman na si Barnabas ang sumulat nito. Iba naman ay si Apollos. Pero sa madaling salita, unknown po ang sumulat. Kanino sinulat? Sa recipients, no? Sa mga Jewish believer. No? Sa mga, sinulatan ito sa mga Jewish believers. No? And ang purpose nito, one of the major purpose po nito ay to exhort and encourage believers to remain diligent in their faith, maging masipag sa pananampalataya, and to not become spiritually lazy or legalistic. Kasi po, ang mga Jewish believers this time, ito po ay second generation. After the apostolic period, sa mga apostol, sila po ang sinulatan nito. Yung mga disciples ng mga apostles, ang recipient nito. And merong pagkakataon kasi sa punto nila, na gusto nilang bumalik doon sa old tradition nila. Pag-sacrifice ng animals, about sa temple, parang gusto nilang bumalik doon. No? Naranasan niyo ba sa sa faith niyo? Nanay, nakakilala kayo kay Lord, pero parang minsan gusto niyo bumalik sa dati yung pananampalataya. Merong ganong pagkakataon, may ganong temptation, at ganon po yung naranasan nila. That's why ni-remind sila ng author na huwag maging spiritual lazy or maging legalistic, yun dun sa sa Mosaic Law. And kagaya po ng konting background na po, no? Kagaya po ng sabi ko sa inyo, para maintindihan natin yung aklat, ay kailangan natin i-check yung mga paulit-ulit na salita doon sa book. At yung salitang better, greater, superior, or perfect,
ito po ay madalas na pinaulit-ulit dito sa book na ito. Better. No? Sabihin, bakit better? Nagtanong nga yung sawa ko, bakit better? Di ba, si Jesus dapat best? Kasi siya yung pinaka-the best. Pero yung better kasi dito, ginamit as a comparison. No? Na si Jesus is better than the Old Testament. No? Si Jesus is better than angels. Jesus is better than Moses, than the prophets. Ibig sabihin, ina-emphasize ng aklat na si Jesus is better than anything, no, in the Old Testament. Now, minsan po, ang kalaban ng pagiging Christian o ng mga anak ng Diyos ay hindi na yung mga masasamang bagay. Minsan yung mga better. Kasi yung Old Testament, hindi naman siya masama. It is good. But merong better, which is our Lord Jesus Christ. Yun yung sinasabi po ng aklat na ito. Okay? And as I study this book, ito po ang parang nakita ko na encouragement kung bakit natin aaralin ito. Actually, medyo challenging para sa akin na mag book series. Mas madali mag-topical ng ganito ganyan. Mas mahirap mag-book series kasi aaralin mo talaga yung aklat. Pero maganda lang din kasi at least makikita natin yung pinaka-sinasabi po ng aklat po ng Bible. Now, why do we study this book? Itong book na ito, kasi it connects the Old and the New, the NT, Old Testament saka New Testament. Ang Old at saka New, ang Bible po, merong Old, merong New, and they are one book, no? Sila po ay isang aklat lang sa Bible, Old saka New. Hindi po sila pwedeng i-separate, no? At ang aklat po na ito, itong aklat na ito ay nagpapahayag na si Jesus, si Jesus, ay hindi lamang niya tinupad. Ito yung gusto ko dito sa aklat na ito Hindi niya lamang tinupad ang Old Testament prophecies, kundi mas higit siya dun sa Old Testament. And ang thinking ko is, Jesus is the fulfillment of the Old Testament. Totoo po yun. Pero sa aklat na ito, sinasabi niya na hindi lang siya fulfillment ng Old Testament, kundi mas greater and better pa siya doon sa sa prophecy sa Old Testament. Kaya napakaganda yung aklat na ito. And pangatlo po is magbibigay sa atin ng dahilan para ipagpatuloy ang ating pananampalataya hanggang dulo. Ito yung practical na matutunan natin dito. As we study this book po, nawa po, my prayer ay ma-encourage tayo to continue our faith until the end. Until the end of our time, of our life. That's why sabi ng Bible sa Hebrews chapter 10 verse 36, no? Endure. No, magpatuloy ka, ipagpatuloy mo ang iyong pananampalataya. Hebrews chapter 12, fix your eyes on Jesus, the author and the perfecter of your faith. Ito po yung encouragement ng aklat po na ito, na magpatuloy tayo sa faith natin. Because there's a lot of discouragement surrounds us. Okay? Amen ba? Ready ba kayo? Okay. Itaas muna natin kay Lord. In prayer po ang pag-aaral natin. Aming Diyos, kami po ay nagpapakumbaba na lumalapit sa inyo. Lord, thank you sapagkat pinahayag ninyo ang iyong plano, ang iyong kalooban, sa magitan, Lord, ng iyong salita. And thank you din po, Lord, dahil sa bansa na ito, sa lugar na ito, meron kaming kalayaan, Lord, na pag-aralan ang iyong salita. Ito'y pahayag ng aming pananampalataya, which is, sa ibang bansa, Lord, may mga ilang bansa na hindi nila naranasan ito. Kaya, Lord, tulungan niyo po kami na yakapin itong kalayaan na ito na hindi po naranasan ng iba. At magpatuloy kami, O Diyos, na kilalanin pa kayo. Magpatuloy kayong magpakilala sa amin through this study, Father God. Salamat, Panginoon. Salamat po. Give us a humility, Lord, and hungerness in our hearts, Lord, to know you more in our lives. Salamat po. Let the meditation of my heart and the word of my mouth be pleasing to you, my Lord. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin si Lord. Okay. And po, Hebrews chapter 1, verse 1 to 2. Sabi diyan, noong unang panahon, nagsalita sa atin ang mga ninuno, sa ating mga ninuno sa magitan ng mga propeta. Sa Old Testament, God spoke in the Old Testament through prophets, no?
sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan. Ngunit, ang sabi ng Bible sa atin, sa huling araw na ito, nagsalita siya sa atin sa magitan ng kanyang anak. Now, underline the word huling araw. Last days. Kailan ba yung last days? Now, sabi ni Luke, no, sa Acts chapter 1, yung huling araw ay tumutukoy simula nung si Jesus ay umakyat. That is the last days. Nung si Jesus po ay nag-ascend, papuntang langit, yan po yung huling araw. At tayo ngayon, is this the last days, no? Sinasabi na siya in the Bible time, 2,000 years ago, at siyempre, lalo-lalo ngayon, no? Napapanahon na yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ibig sabihin, malapit na. And then, sabi dyan, nagsalita siya sa atin noon sa magitan ng propeta, at ngayon po, sa magitan ng kanyang anak. Kaya po, any revelation po, new revelation. Kunwari, merong sinabi ng isang pastor, ng isang preacher, na nangusap sa akin si Lord ng makabagong revelasyon patungkol sa Kanya. We should check it in the Bible. Kasi po, wala na pong ibang revelation, kapahayagan, kundi sa mamagitan po ng kanyang anak na naisulat sa Bible. Kaya po, kung ako po, nagsabi po dito sa unahan, no? Mga kapatid, kagabi, nangusap sa akin si Lord. At ito ang sinabi niya sa akin. Pero, hindi po ito nakasulat sa Bible, kulto na po ako, no? Hindi na po ako totoo. Kasi, sabi ng Bible sa atin, nagsalita siya through prophets, at nagsalita siya sa magitan ng kanyang anak. Anything na sasabihin ng mga pastor, na wala doon sa salita ng Diyos, hindi po totoo. Okay? Amen po ba? Kasi yung Word of God, yung Bible is the final revelation of God's purpose, God's plan sa kanyang pagtutubos sa atin. Malinaw po ba yun? Amen. And then verse 3, ang sabi sa atin, siya ay hinirang ng Diyos na maging tagapagmana ng lahat ng bagay. Tutukoy si Jesus. At sa magitan niya ay ginawa ng Diyos ang buong sanlibutan. Ang magitan daw ni Jesus, ang anak, ang maningning na sinag ng kalulatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang kalikasan bilang Diyos. Siya ang tagapagpanatili sa lahat ng bagay. So, magitan ng kanyang makapangyarihang salita, matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kaitaasan sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano ibig sabihin? Sinasabi ng Bible sa atin, bakit si Jesus is better than the prophet? Kasi po, siya daw po ang lumikha ng lahat ng bagay. He is our creator. Mas nauna siya sa mga propeta. At siya daw po ay tunay na larawan ng kanyang kalikasan. Kakalikasan ng Diyos. Ibig sabihin, si Jesus is the exact presentation of who God is. No? Kung sabi ni Philip sa John chapter 14, Jesus, Guro, Rabbi, paano ba namin makikilala ang Diyos, Ama? Sabi ni Jesus, kung nakita niyo na ako, nakilala niyo ako, nakita niyo na rin ang Ama. Why? Because si Jesus ay the exact presentation of who God is. Kung gusto mong makilala ang Diyos, kilalanin mo si Jesus. Yan sinasabi na sa atin ng Biblia. Siya ang tagapagpanatili sa lahat ng bagay. He is the sustainer. No? He sustains everything. Matapos siya tayong linisin sa ating mga kasalanan. He is the Redeemer. Naglinis, nagbayad sa ating mga kasalanan. Umupo siya sa kitaasan ng kanyang Diyos, sa kanan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. And sabi sa sunod na verse, higit na mataas ang anak kaysa sa mga anghel. Kung paanong binigyan siya ng pangalang higit na mataas kaysa kanilang lahat, sinabi ba ito ng Diyos? Kailanman, kahit kanino anghel, ikaw ang aking anak? Hindi niya sinabi, no? Kundi sa anak lang na maging ama ako ngayon. Now, sinabi sa atin ng Bible, no? Na si Jesus is greater than angels. Sabi pa nga, is far greater than angels. He is greater than the prophets. He is greater than angels. Bakit mahalaga ito? Kasi minsan,
may mga paniniwala, no? There are a lot of may mga teaching na si Jesus ay kapantay lang ng mga anghel. Nabigyan ko kayo ng example, no? Hindi ko na babanggitin yung mga religion, no? Pero nakalagay na dyan. Pero may mga religion na they worship angels. Yung tinatawag na venerate. They venerate angels. Ibig sabihin ng venerate po is ino-honor nila ang angels. Kumbaga, tinataas nila. And they prayed in angels. May ganong paniniwala. Tayo po, as a Bible believer, hindi tayo nanalangin sa anghel. Nanalangin tayo kay Jesus. Okay? Kasi higit siya sa mga anghel. Siya ang anak ng Diyos, siya ang tunay na anak ng Diyos. And then other religion, they believe that Jesus is the spirit brother of Lucifer. May ganong religion, no, na si Jesus ay parang spirit brother of Lucifer. Kasi si Lucifer, di ba, kilala na si Lucifer, si Satan, dating archangel, and then si Jesus, saka si Lucifer, magkapantay lang. And sa Jehovah's Witness po, Jesus is one of the archangels. Merong mga, kasi merong angels, merong archangels, meron pa nga seraphim na binabanggit, no? Ang mga angels po sa Bible ay they are spiritual being, nilikha, they are created by God, no? Hindi sila sinasamba. Kaya malinaw dito sa aklat na ito na si Jesus is greater, is better than angels. Nakita naman kayo ng angels? By the way po, ang mga bata po, hindi po nagiging angel po, no? Hindi po siya nagiging angel ang mga bata. Ang mga angel po, they are soldiers, they are army of God. Na sabi pa nga sa verse, bakit ko pang sabi? Kasi yun po sabi ng Bible. Kasi sabi ng Bible sa verse 14, hindi ba ang lahat ng anghel ay mga espiritong naglilingkod or servants at sinuko upang tumulong sa mga magmamana ng kaligtasan, which is sabihin sa atin, mga believer. Ibig sabihin, ang angels po, they are servants of God to minister to believers. Diba? Meron tayong paniniwala sa atin na meron tayong guardian angels. Meron ba kayong narinig na meron kayong guardian angels? Okay? Ang Bible po, wala pong exact na sinabi na tayong lahat, bawat isa sa atin, ay meron tayong guardian angels. Wala pong sinabing ganon. Wala din namang sinabing wala. Pero ang sinasabi lang ng Bible sa atin, na merong mga ministering angels sa mga believers na tumutulong po sa atin. And by the way, merong mga iba't ibang klaseng angels no? May mga angels na animang pakpak, no? Seraphim, at merong angels po na parang tao lang, in the Old Testament. Nagmamanifest sa parang tao. Kaya nga sabi ni Paul, mag-ingat kayo, kasi baka yung nakasalubong nyo, nakausap nyo, ay angel na yon. Di ba? Yun ang sabi ng Bible po sa atin. Pero, ang maliwanag po, ang angel po ay ministering spirit. Nagbabantay, nag-minister po sa atin. Amen ba? Maliwanag po ba yun? Kaya, maliwanag, si Jesus is greater, better than angels. We do not worship angels. Si Jesus lang. Bakit? Sino ba si Jesus? Siya po yung creator natin. Siya yung God. Exact na larawan ng kalikasan ng Diyos. Siya po yung sustainer of the universe. Siya po nangangalaga sa lahat ng mga halaman ng mundo na ito. Hawak niya yung mga between, yung sun. Kung konting madikit lang ang sun sa earth, matutunaw na tayo. Siya po ang mahawak sa mundo na ito. No? Si Jesus po is sobrang makapangyarihan. He is the sustainer of our lives, of the universe. He is our Redeemer. Tagapagtubos, nagligtas sa atin, nagbayad sa ating mga kasalanan. He is greater than angels. He is the Son of God. Jesus is the anointed, the Messiah, no, the Savior. And Jesus is the eternal God. No, si Jesus ay ang Diyos na magpawalang hanggan. That's why Jesus is better, is greater, and superior. Pinakamataas na Diyos sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon. Amen ba? Pwede ba nating palakpakan si Lord? Naniniwala ba kayo si Jesus is greater, is better, and superior? Amen.
Now, bakit ko po sinasabi ito? No, bakit natin pinag-aralan to? Actually po, last month, meron akong pinipare na message, no? Dalawang topic for month of March and month of April, no? And then, sa topic na yun, gusto kong, parang mapalalim pa tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. But praise God, kasi nalilito ako kung anong unahin ko dun sa mga topic na yon. And dinala ko dito sa Book of Hebrews, which is good kasi para mapalalim tayo sa ating pananampalataya sa Diyos, is kilalanin lang natin kung sino si Jesus sa buhay natin. No? Para mapatibay. Kaya po, sabi dito, ang mataas ng pagkakilala natin kay Jesus ay magdadala sa atin sa malalim na pagsamba at pagsunod sa Kanya. Ulitin kayo mga kapatid, no? Ang mataas na pagkilala mo sa kay Jesus ay magdadala sa iyo sa malalim na pagsamba at pagsunod sa Kanya. Napaka-importante po yun. No? Kasi po, yung ating pagsamba, ang ating pagsunod sa Diyos, ay resulta po siya ng ating pagkaunawa kung sino si Jesus. Kung ang pagkaunawa natin si Jesus ay napakataas, He is greater, better than any things of this world, I think yun ang magdadala sa atin sa malalim na pagsamba, sa malalim na pagsunod sa ating buhay. Amen po ba? Ibig sabihin mga kapatid, kung mababaw yung ating pananampalataya, mababaw yung ating pagkakilala sa Diyos, magiging mababaw din yung ating pagsamba sa Diyos. Yung ating pagsisimba, yung ating pananalangin, yung ating pang-araw-araw na buhay, yung pagsunod natin sa Panginoon, magiging mababaw din siya. Kasi mababaw yung ating pagkakilala sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen ba? Kaya, Jesus is greater, better, and superior. Now, matatapos na ako, bilis lang. Now, ang application natin dito is, Jesus is greater. Focus mo tayo sa word na greater, no? Fix your eyes on Him. No? Jesus is greater. Fix your eyes on Him. Ituon natin yung ating mga mata sa ating Panginoon. That's why, sa chapter 2, merong warning po sa atin ang author ng Hebrews. Merong warning sa atin. Sa chapter 1, nilatag niya kung sino si Jesus. Mas mataas siya. Sa chapter 2, nagbigay siya ng warning. Bakit? Kasi yung mga believer nga, in the time of Hebrews, in their time, bumabalik sila doon sa dati nilang tradition, sa dati nilang faith. Nagiging lazy sila sa kanilang mga pananampalataya sa Diyos. No? That's why ang warning, sabi niya, kaya nga, therefore. Di ba? Pag narinig natin, nabasa natin yung salitang kaya nga, merong pinanggalingan niya. Kaya nga. Dahil si Jesus is greater, better, and superior, kaya nga mga kapatid, dapat nating bigyan ng higit na pagpapahalaga ang mga salita na ating narinig upang tayo ay hindi maligaw, ma-drift away. Sa English. Sabi ng author, para hindi daw tayo maligaw, para hindi daw tayo bumalik sa dati nating buhay, pananampalataya, kailangan natin ng atensyon. We need to pay attention ng higit pa sa lahat ng bagay. Pahalagahan daw natin ang mga salita ng Panginoon. Every one of us ay pwede pong madulas sa pananampalataya. Pwede pong bumalik sa dating pananampalataya. Kahit po, pastor, alam niyo ba na according to studies, no, there's thousands of pastors tumatalikod sa faith. Araw-araw. Nakakalungkot, no? Lalo pa kayo pag hindi pastor, di ba? Parang pastor na ngayon, di ba? Kaya, every one of us, kailangan natin ng reminder. Actually, yun naman ginagawa ng Bible sa atin is to remind us, no? The beauty of being a follower of Christ, and merong challenge din sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Alam niyo po, ang airplane, madalas nagka-crash. Number one
reason ang airplane nagka-crash is yung dahil sa pilot. Dahil sa pilot. At isa din sa mga dahilan kung bakit ang airplane nagka-crash is yung nagkakaroon sila ng lack of point of reference. Yung parang tutumbukin, ibig sabihin dahil siguro sa error ng electrical, nawala yung point of reference nila, o kaya naman dahil sa ulap, nawala yung point of reference nila, kaya nagkakaroon ng crash, nagkaroon ng accident sa airplane, no? And ganoon din po sa faith natin. Kailangan natin ng point of reference. Kailangan natin ng yung point of yung patutunguhan natin. That's why we need to fix our eyes on Jesus para hindi tayo mag-crash, para hindi tayo madulas, para hindi tayo bumalik dun sa ating pananampalataya. Kaya sabi dyan, bigyan ng higit na pagpapahalaga ang mga salita na ating narinig upang tayo ay hindi maligaw, drift away. Gusto ko lang pong paliwanag yung salitang drift away. Makinig po kayo mabuti. No? Ito pong drift away, sa Greek niya po is paraheyo. Hirap naman, And ibig sabihin niya is the idea of a ship drifting from its mooring. Ano yung mooring? Umaga. Ay, hindi, morning pala yung umaga. Sorry. Moorings is yung pagtali niya doon sa katulad ng ganyan, nakatali sa yung ship daw, yung boat, natangay yung ship sa kanyang pagkatali doon, sa angkla niya doon sa gilid. And yung drifting is, ibig sabihin ng drifting is a slow and silent. Yung bang hindi mo nalalaman. Hindi mo parang napapansin na natatangay ka na pala. Ganun yung, di ba, ewan ko kung sino ba dati dito si Sir pala, si Brother, dating seaman, ewan ko, validate niya lang po, yung natatangay ng alon yung barko ng paunti-unti na hindi nalalaman. Yun pa ibig sabihin ng idea ng drifting away dyan. Kaya po, makinig kayo mabuti. Kaya sa pananampalataya, makinig po kayo mabuti. Kaya sa pananampalataya, yung pagbalik o parang yung pag-drift away sa faith, pagtalikod sa faith, ay slow and silent. Hindi mo namamalayan na natatangay ka na pala ng mga pwedeng tumangay sa'yo. That's why it's very crucial sa faith natin. That's why we need to keep on reminding ourselves what is the most important of our lives, which is our faith to God. Amen po ba? Dahan-dahan, hindi mo napapansin na nawawala ka na pala sa faith mo. Hindi mo napapansin. Parang nawawala ka ng gana magbasa ng Bible, gana magbasa umati ng gawain, unti-unti pala. Kaya, anong reminder sa atin? Kaya nga, dapat nating bigyan ng higit na pagpapahalaga ang mga salita na ating narinig. Amen? Amen po ba? Si Jesus po is higit sa lahat ng bagay. Amen? 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang mga umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo na ito. Sabi sa atin ng Bible, huwag daw nating ibigin ang mundo o makamundong bagay. Yes, kailangan natin sometimes yung mga makamundong bagay, pero hindi natin iniibig or pinapahalagan ng higit kaysa sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, yung kalaban ng ating pagmamahal sa Diyos ay hindi yung mga masasamang bagay, kundi yung mga magagandang bagay dito sa mundo na ito na kung saan na pwedeng maghatak sa atin papalayo sa ating Panginoong Kristo. Kaya sabi dyan,
Ano ba yung mga bagay sa mundo na ito? Yung hilig ng laman, no? Hilig ng laman, pagnanasa sa mga nakikita ng mga mata, material na mga bagay, o yung pagmamayabang sa buhay, yung achievements in life. Yan, pwedeng maghatak sa atin para mapalayo sa Panginoon. Sometimes yung problem, minsan nga, maganda nga yung problem eh. Kasi, lalo kang tatawag sa Diyos eh. Pero pag minsan, pag maganda ng buhay, minsan, mas pipiliin natin na doon sa mga bagay na yun kaysa sa Diyos. Amen ba? Kaya, mga kapatid, bakit tayo natatangay? Kasi nagbabago yung ating pinapahalagahan sa buhay. Bakit tayo nawawala sa faith? Kasi nagbabago yung ating minamahal. No? Kaya dito sa Book of Hebrews, pinapalalahanan tayo na si Jesus ay higit sa lahat ng bagay. Amen? Naniniwala ba kayo na si Jesus ay higit sa lahat ng bagay? Amen. Yes. Bakit ang Diyos ay higit sa lahat ng bagay? Kasi sabi diyan, ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Why the things of God is more important, is better than this world? Kasi po, hindi po mawawala ang mga bagay na patungkol po sa Panginoon. Amen? Amen. For our application po, lastly po, paano ba natin ito ma-apply po? Una po, is pagtibayin pa ang pundasyon natin sa buhay, yung relasyon natin sa Diyos. Pagtibayin mo pa. Go deeper to your relationship sa Panginoon. Lalo mo pang kilalanin si Lord. Lalo mo pang saliksikin si Lord sa salita niya. Lalo ka pang umatin sa mga gawain para matuto ka ng mga salita ng Panginoon. Dig deeper. No, kilalanin mo pa si Lord. Ang Christianity po, once na tumigil ka, ang tendency nun, paatras, pabalik. Yung sliding back, no? That's why, kahit mabagal yung progress, kahit mabagal yung ating pag-usad, at least umuusad tayo papunta doon sa kalooban ng Panginoon, sa paggawa ng kalooban ng Panginoon. That's why, pagtibayin mo pa yung pundasyon. Ikapit mo pa yung buhay mo nang mahigpit doon sa angkla ng buhay mo, which is our Lord Jesus Christ. Kapit mo pa. Pangalawa po is, laging alalahanin na si Jesus ay higit pa sa lahat ng bagay. No, si Jesus ay higit pa sa material na bagay, sa kayamanan, sa trabaho, sa pamilya. Si Lord higit pa. Higit pa si Lord sa ating buhay. Higit pa sa anumang mga bagay na pinapahalaga natin dito sa mundo. Ang Diyos po is better, greater, and superior of all things po. Amen? Pangatlo po is ituon natin ang ating mga mata kay Jesus. Fix your eyes on Jesus, the author and the perfecter of your faith. Fix your eyes to our Savior, to our Savior. Why we fix our eyes on Jesus? Last verse, chapter 2, verse 16 to 17. We also know that the Son did not come to help angels, He came to help the descendants of Abraham. Sabihin, ang tao. Tinulungan niya ang tao. Therefore, it was necessary for Him to be made in every respect like us, His brothers and sisters, so that He could be our merciful and faithful high priest before God. Then, He could offer a sacrifice that would take away the sins of the people. Bumaba si Lord, hindi para tulungan yung mga angels, kundi para tulungan tayo, mga tao, para maramdaman natin na siya po yung ating tapat at mawaing punong pari, tagapamagitan. Para siya po siya po ang maging sacrifice sa ating mga kasalanan to take away our sins.